Bali, nag-start ng journey ko noong 2011. May friend ako na challenge ako na tumakbo ulit dahil siya nagtitraining ng kanyang marathon. Napag-isipan ko na why not? Kasi matagal ko na siyang hindi nagagawa. Yung nagko-compete na ako, na-realize ko na bakit hindi ako mag-payback sa community. Dahil nakita ko sa mga running event na nasalihan ko, hindi kasi siya yung for PWB. So, doon nag-start yung passion ko na mag-campaign o bigyan ng awareness yung mga tao na yung mga PWB ay kaya namang makasalamuha sa abled community through sports at saka yung nakalink dun sa sports. Ako si Mark Joseph Kasidsid, also known as Aga Kasidsid, ka-blind runner. Ako ang inyong kabarangay champ. Joseph Kasidsid! Aga Kasidsid! Nakakaasar naman ang galing-galing niya! Grabe! Nakita mo yan, my friend? Tingnan mo naman yan, diba? Pasensya na sa mga nag-sponsor sa akin. Ganyan naman kasi yung mga nilabanan niya, diba? Ang dami po niyang mga medalya. Siyempre, nandito po ngayon ang ating barangay champ ng siya ay po ay miyembro sa obstacle course racing. Aga Kasidsid, good morning. Kuya Aga. Good morning po sa mga kabarangay champ natin. Yes. Lahat champion eh. Oo nga naman, totoo naman. Sir Aga, nung last time na nag-usap tayo, saan ka papunta nun? May pupuntahan kang marathon ba? Tama ba? Apo, noon po ay kami po ay papunta sana nun sa Costa Rica, pero kami po ay nagpunta ng Greece that time para sa Spartan Trifecta World Championships. And then, pagkatapos doon, saan kayo nagpunta ng sumunod na mga laban ninyo? Ngayon po ang pinaghahandaan ko ay World Obstacle Championship sa Ireland at yung Para Obstacle Championship po ng Spartan sa Finland po. Ang husay. Yes, friend. Alam mo, my friend, alam nyo mga kabarangay, ang kwento ni Kuya Aga ay napaka-inspiring. Nakikita natin ang dami niya mga parangal, hindi ba? At alam nyo ba na hindi naman talaga siya ipinanganak na walang paningin. Tama po Totoo, ba, Kuya tama Aga? ba, Kuya Aga? Opo, progressive po yung aking problema sa mata. Bali po, meron po akong ROP o prematurity po ng retina. Yan po. Ang ibig sabihin nun, kahit na operahan, kahit na may gamutan pang mangyari, ano bang posibilidad? Kahit po maoperahan ako, kasi sabi naman po ng attending physician ko ay pwede namang maoperahan. Kaso nga lang po ganun pa rin po ang resulta dahil ang problema po niya talaga ay retina. So, mag-operahan man po ako ay madidetach siya. Ayan. Ilang taon ho kayo nung talagang nawalan na ho kayo ng paningin? 2003 po. March 28, 2003. So, 23 years na, no? Oo, ang 23 tagal years na. Ano ang naging preparasyon mo? Kasi, di ba, ikaw yung na-diagnose nga, ito isang degenerative na disease. Yes. So, kahit pa paano ba'y napaghandaan Pinaghandaan mo ito? mo ba? Lalo Emotionally and mentally. Nung lumalaki po ako, dahil alam ko naman siya, so, yun po, pinaghandaan naman ng pamilya ko. At the same time, yun nga po, nagpa-practice ako. Pero, yung nangyari po yung totally blind na ako noong 2003, hindi ko po siya talaga natanggap. Kumbaga, may ano pa rin po, may denial pa rin po. Ayun po. And kailan mo ho talagang naranasan na talagang eto na, tinatanggap ko na ito talaga yung magiging buhay ko na? Ay, matagal po. Kasi from 2003, na-depress po ako. So, ayun po, 2005, inuwi po ako ng family ko sa province para doon ko po, para kung maka-recover po. Siguro po, masasabi ko, para mga 2010, medyo na-accept ko na po yung kung ano yung situation ko, yung kalagayan ko. Pero Kuya Aga, ikaw ay simulat sa Paul, very athletic na. Sporty ka na, into sports ka talaga. Opo, kasi nung bata naman po ako, swerte po ako dahil yung community na kung nasaan ako, hindi naman po ako tinirik na persons with disability. So, nakakalabas po ako ng bahay. Yung typical po na mga ginagawa ng mga bata, like magbisikleta, magbasketball, yung
mga larong 90s. And doon po ako nahasa na maging into active lifestyle. Tapos po, ayun nga po, sa school, nagpa-participate din po ako sa mga sports fest. Ganun. As much as possible, tinitreat ko yung sarili ko na hindi ako iba sa nila. Ano yung inuna mong pasukin? Dito sa marathon ba muna? O yung obstacle? Ano ba yung pinasukan mo muna? 2011 po, nagbukas yung oportunidad na ako po tumakbo, maging runner, both trail and road. So, yun po, tinarget ko na maging marathoner ng 2012 and ayun po, tuloy-tuloy na siya hanggang 2019. Yung mga kasamahan ko po sa trail running ay in-invite po ako na kung bakit hindi ko subukan yung obstacle course racing. Dahil nga po hindi ko alam kung ano ang obstacle course racing, na-curious ako and sabi nga ng coach ko, bakit di natin subukan, total bigyan natin ng spice yung kung anong meron tayo ngayon. Ayun. Alam mo, Love, ang kanyang sinasabak na pinagsasabakan na or kinalalahukan ng mga competition ay talaga naman designed para sa mga regular people, di ba? Yes, correct. Pero sa kanya may ibang challenge ito kasi you had to work in codes, di ba? May mga Yes. code tayo na may anong mga code ang mga kailangan yung At meron siyang alalahanin. laging dapat May kadikit sistema. sa sarili. May body Parang system. meron siyang body na si Sergado, no? Yung coach mo. Apo. Ano yung mga, meron daw code na kailangan mong alamin, aralin. Kasi sasabak siya, tandaan nyo to yung element sa labas talaga ito, pinupuntahan niya at kinalalahukan niya. Ano mga code na inaaral mo pa, kailangan aralin? Bali po sa running, kailangan po lagi akong may kabady or guide runner. Yun, naka-tether po kami. Yung tether is string siya o tali na nakahawak kami parehas. Tapos po, meron po kaming na-develop ni Coach Gado sa experience namin na mga code like alphabet ABCD for the position, 1, 2, 3 for the pacing kung kailangan magbagal o magmabilis. Tapos po yun, yung clock orienteering. Pag sinabing 11 o'clock, kailangan naka-forward ako ng konti sa kanya, sa kaliwa niya. Na parang Apo. sarilo, 11 Apo, o'clock, yes, diba? Pag apo. 11 o'clock, yung forma ng 11 o'clock nga naman, Apo. di ba? Ang galing. Apo. Okay, at national team, kailan Paano ka po? paano ka ang galing. nasama sa national team? 2019 nga po ay nag-start akong pasukin ng obstacle course racing. And ayun nga po, yun nga po, sa training at sa Alin yung mas parang fulfilling sa'yo? Mag-marathoner ka o trail racer o itong obstacle? both po eh. Gusto ko pa nga po siyang dagdagan kasi nga different challenges, different accomplishment, fulfilling po kasi syempre nga po sa katulad namin ay kailangan po namin talagang ibahagi yung sarili namin sa community. At the same time, parte na po kasi siya ng aking advocacy na ang mga PWD ay kailangan ay nakakasabay sa able body. Tama. At speaking of, nakakarating na si Kuya Aga sa Correct. iba't ibang mga bansa. Anong mga bansa na bang narating mo, Kuya Aga? Sa running po, nakapunta na po ako ng Singapore, Thailand, ayun po. Tapos sa OCR po ay sa Belgium at saka po sa Greece. Wow. OCR yung obstacle course racing nga. Yes, correct. Ibang challenge din yung obstacle Nakita ko course kanina racing. yung training nila parang ang madugo rin. Oo. Madugo rin. Militaristic din ang Correct. ang training. Correct. Anong pakiramdam mo, Kuya Aga, na every time nire-represent mo ang ating bansa sa sports? Very proud po kasi maliban po sa yun nga, bit-bit natin ang ating bandila, ang ating bansa, kasama po natin na nakikipaglaban ang mga co-persons with disability na mga atleta at the same time yung community po ng mga differently able. Alam mo, Love, hindi raw natitigil itong kanyang ginagawa yung sa pagsabak sa mga competition. Meron siyang advocacy. Sinisiguro niyang nakikipag-usap siya, may dialogo siya, nagbibigay siya ng ibinabahagi niya yung karanasan niya sa mga athletes at fellow athletes, at sa mga athletes at sa mga kabataan. Paano mo ginagawa ito? At kailan mo nagagawa ito, bro?
Yun nga po, yung nagsimula po ang journey ko sa sports, maraming doors of opportunity ang nagbukas. Isa na po doon ang motivational speaking and yung pagkakandak po ng mga charity events. So, yun po, sa motivational speaking, na-invite po ako ng mga companies, schools, organizations, mga foundations para po mag-share o magbahagi po ng aking experience at magbigay po ng inspiration and motivation po sa kanila. Sa lahat po ng sa lahat po ng inyong naranasan mula nung nag-start kayong nawalan ng paningin hanggang ngayon, ano yung parang mga bagay na pwede nyo pong ibahagi sa ating mga kabarangay? Maniwala lang po sila sa sarili nila. Na kahit ano pa pong meron sila ngayon o ano pang wala sila ngayon, sigurado po kung may purpose kayo. So, i-contribute nyo sa community. Yun po, at ibahagi nyo yung journey sa kapwa natin na baka someday ay sila naman po ang makakapagbahagi ng kanilang mga experience at saka yung gustong ibahagi po sa community. Alam na si Kuya Aga, hindi lang inspirasyon sa kanyang fellow athletes na sa community natin, pati sa mga able-bodied din. Sobra! Syempre, di ba? Maski sa akin, ako nga na-inspire sa kanya na parang sabi ko sa kanya, sana maging kasing sipag mo ko sa pagiging pag-workout para sa sarili. Diba? Diba? Walang Galing. excuse. Walang talaga. excuse talaga. Wala talaga. Diba? Kung kaya ni Kuya Aga, kaya din nating lahat. Maraming salamat. Thank you po, Kuya Aga. Maraming salamat po. Napakaganda ng iyong kwento at sigurado ako marami sa ating mga kabarangay ngayon ay na-inspire sa yung ikinikwento po sa amin. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!